Hello, hey everyone. This is Esma. Sorry, may sunflower seed sa mouth ko. Kumakain kasi ako ng sunflower seed kasi day off ko and wala na akong magawa sa buhay. So, umuya, nangangata ako ng mga sunflower seeds. Tininda lang sa akin to nung babae. Hindi ko kilala kung sino babae yun. Tapos sabi niya, makakatulong daw ako sa pag-aaral niya pag bumili ako ng sunflower seeds. So, sabi ko, okay. Sabi ko naman, kumakain kasi ako nun sa isang restaurant dito sa amin. Sabi ko naman, nakaka-poor naman kung hindi ko bibilhin yung alok niya. So sabi ko, give me two, sabi ko. Binigyan niya naman ako. But anyway, I hope you are all doing well. Magkukwento lang ako about dun sa mga happening sa office, sa work ko bago ako mag-leave or bago ang aking day off. Kasi nakalib ako ng ilang days. Kasi may kailangan akong gawin. So yun nga, out of nowhere, bago kami umuwi, yung isa kong cowork, nag-ask siya, tinanong niya, kung responsibilidad pa daw ng anak ang mga magulang niya. Actually, natanong naman na yung tanong na yun sa iba't ibang tao and they have their own opinions. Tapos ang sagot ko naman, actually no, hindi naman responsibilidad ng anak ang kanyang mga magulang. Sabi ko, anytime nga pwedeng iwan ng anak ang kanyang mga magulang eh. Kasi wala naman silang pinirmahan na terms and conditions. Wala namang kontata na nagsasabi na tulungan mo, alagaan mo ang mga magulang mo, di ba? But the big question is, can you? Kaya mo ba na hindi sila tulungan? Kaya mo ba na marinig sa iba na humihingi ng tulong ang mga magulang mo? In fact, na kaya mo naman talaga silang tulungan. Kaya mo ba na nakikita silang nagsasuffer at nagugutom? Kasi kung kaya mo naman, eh, okay lang. That's your decision. And hindi naman namin mababagong isip mo if that is your final decision. But for us and for others, we cannot. Hindi namin sila kayang hindi tulungan. Siguro yes, it is hard. You're struggling, diba? You're currently struggling financially, emotionally, and physically. Pero iba pa rin yung nakakatulong ka ng paunti-unti sa magulang mo. Ngayon, it's gonna be, sorry about that noise. Malapit kasi kami sa highway. Ngayon, kung ganun ang sitwasyon mo na kaya mo silang hindi tulungan, that's okay. But we are praying for them na sana makaraos sila sa araw-araw. Tapos ayun nga, somehow, parang umagri naman yung mga ka-work ko. They said na naghihirap din sila, pero iba pa rin kasi pag pamilya mo at magulang mo na yung humingi ng tulong. Siguro somehow mag-vent out ka, papangaralan mo sila, magrereklamo ka, pero you're still gonna help them kasi it is what it is, right? Hindi mo kayang isubo yung pagkain without helping them. Tapos, ayun nga, may maraming issue about dyan, di ba? Sa mga magulang and responsibilidad. Ang nasa isip ko naman, kaya ko din nasabing hindi kailanman naging responsibilidad ng anak ang kanyang mga magulang. At ang sagot ko is, can you? Kaya mo bang sila tulungan? Is, let's be honest, matanda ng mga magulang natin. They are weak, they are frail, prone sila sa lahat ng sakit. Hindi ka work tulad ng dati ng mga bata ka pa. Hindi mo rin naman pwedeng isumbat na bakit hindi nyo kaya, kaya ko nga ngayon. Yung pwedeng isumbat na bakit hindi nyo ginawa yung best nyo before. If kaya ko namang gawin tulad ng ginagawa ko yun, I'm doing my best, diba? Kasi ang nasa isip ko naman, they're not given the same opportunities na tulad mo, right? Dati kasi way back 1990s, ang hirap rin ng buhay sa Philippines. Wala pang mga call center, wala pang mga manufacturing manufacturing industries, or companies. So you cannot blame them, di ba? Siguro namin nakausad nung mga panahon nila and they are beyond blessed. Blessed din naman yung parents natin. It's just that yung opportunity is limited for them. So we have to understand, di ba? Tsaka palagi mong iisipin, actually it is a challenge for you. Kung nag-i-struggle ka man ngayon at tumulong ka sa parent, it's a challenge. Take it as a challenge kasi isipin mo, hindi pwedeng hanggang dyan ka lang. You have to do more. You have to go
go beyond. Hindi lamang para sa sarili mo, but also for your parents, diba? Ang saya kaya sa pakiramdam na kakatulong ka. Siguro kung hindi ka man makatulong ngayon financially, maybe you can help them to find solutions, diba? Tulungan naman talaga sa buhay ng tao. Mahirap pag mag-isa lang. Sabi nga nila, diba? No man is an island. So, tulong-tulong na lang sa family. Pero at the same time naman, kung ang family mo naman is nakaasa lang talaga sa'yo, I'm sorry, kasama ko kasi yung pamangkin ko. Nanonood siya kaya maingay siya. Pero kung dumating ka na sa punto na nag-i-struggle ka na at nakikita mo umaasa na lang talaga sa'yo yung family mo and they are not doing anything, I think it's about time na iparealize mo sa kanila na tao ka lang, may mga limitasyon ka, napapagod ka din, di ba? Hindi pwedeng nakaasa lang sila sa'yo. If you can see naman na may mga kapatid ka pa, if let's say may kapatid ka, and you know na kaya naman nilang mag-work, right? If may mga kapatid kang tamad, that's gonna be a different story, no? Kung may kapatid akong tamad, girl, aning ko sila, obligahin ko sila mag-work. Hindi pwedeng ako lang at ako. Hindi naman ako robot, no? Na isang charge lang, full charge na, di ba? Mapagod ako. Ang mga brain cells, namamatay man, oy. So, might as well, or better, ask them for help, right? Matatanda naman yung iba nating mga kapatid. So far, I'm blessed na yung mga kapatid ko is masipag naman. They have their jobs and hindi naman sila katulad ng ibang tao na umaasa lang. Kasi sa mundo, kung aasa ka lang, mamamatay ka, Bing. Diba? You have to work. Ang mundo is isang malaking arena, sabi nila. Kung wala kang gagawin, mamamatay ka, diba? You have to fight. You have to do something. Kung hindi man para umangat sa buhay, para mabuhay araw-araw. At paangatin ang isa sa pamilya nyo para umangat kayong lahat, right? Ay, sorry. Actually, yun lang naman. 10 minutes lang tong video ko. Hindi ko na-extend. Pero I will probably upload another video with another topic. Kung nakukulangan mo kayo sa sagot ko, you can comment, diba? Baka may mali akong nasabi, but that's only my opinion, of course. Hindi ko naman sinabing tama yung opinion ko. Hindi ko rin sinasabing mali yung opinion ko. But that's how I see things. And that's my, perspective. So yun lang. So bye-bye you. Happy to see you all. Hoping to see you on my next video. Please do like and share if you want. But I'm not forcing anyone. It's your own will. Bye-bye for now.